Ang ultrasound ay isang instrumento na non-invasive at hindi kailangang iturok o ipasok sa ating katawan. At ito ay gumagana sa pamamagitan ng sound waves. Ako po si Dr. Faustino Edeher, MD. Ang aking titulo ay FPCR or Fellow Filipino College of Radiology. Ako po ay isang specialista sa pagbasa ng X-ray, CT scan at paggawa ng ultrasound. Pinakamaraming diagnosis sa ultrasound ginagamit ng mga radiologists na katulad ko at mga specialist ng OB-GYN na nag-ultrasound ay sa mga buntis. Pag-evaluate kahit na anong phase ng pregnancy. Kapag sa hindi naman buntis, ang ultrasound ay madaming aplikasyon sa mga emergency tulad ng ectopic pregnancy, ng appendicitis, yung namamagang abdo, mga nakabarang bato sa mga sistema ng tao, kidney stones, gallstones. Minsan naman, mga chronic disease din, tulad ng masakit sa atay, yung cirrhosis sa atay, no? Chronic renal disease na nadedetect natin. Kung ma-detect natin yun, makikita natin na nangangailangan na ng dialysis ang pasyente. Minsan, sa ibang pagkakataon, makakatulong din ang ultrasound sa pagkuha ng tissue para sa biopsy. Gagamitin ang ultrasound para i-giya ang pagbabiopsy. Alisin ng mga nana, kumuha ng mga biopsy sample ng mga nakikitang bukol, at iba pa. Ayon kay Dr. Edeher, madalas sa mga nagpapa-ultrasound ay may mga sintomas ng nararamdaman. Pero maaari din namang magpa-ultrasound bilang bahagi ng check-up upang makita ang kalagayan ng internal organs at maaaring ma-detect ang posibleng sakit lalo na sa ating kidneys at atay. Ang mga kayang gawin ng ating machine ay ang ultrasound sa leeg, dibdib, bukol, thyroid, trans-V, whole abdomen, prostate, 2D echo at iba pa. Sinabi din ni Dr. Edeher na malaking tulong sa mga pasyente ang pagkakaroon ng ultrasound machine sa ating health center. Ang practice ko kasi ng ultrasound kadalasan ay hospital-based. So, pupunta ka sa hospital, susuriin ka doon, tapos i-schedule ka. Maaring matagalan dahil nga at ng pasyente, madaming pasyente nagko-convert sa mga malalaking hospital para magpa-schedule ng ultrasound. Ang maganda sa pag-ikalat natin sa barangay, mas maano natin yung constituents natin na nangangailangan ng ultrasound. Bawasan ang waiting time nila, may diagnosis kagad sila, at magagamit na natin kagad yung mga kung anong intervention or treatment na kailangan nila. Ang isa sa magiging hamon sa programang ito ay ang kakulangan ng mga radiologist. Ngunit ayon din kay Dr. Edeher ay maaari tayong maglagay ng mga health workers na may sapat na training at pwedeng makapag-perform ng ultrasound, habang checking naman ang gagawin ng ating radiologist. At nang tanungin namin kung ano ang masasabi sa health programs ng Barangay Dita, ay ito ang kanyang sinabi. Very impressive naman, no? Bihira yung barangay na mayroong complete halos basic laboratory workup, may dental. As ngayon, at least dito sa barangay headquarters natin, meron tayong ultrasound, no? Madaming beneficyo to. Una, it will decongest the main hospitals and big hospitals. Plus, added convenience to the constituents. We can really enhance the diagnostic sensitivity with the ultrasound and the X-rays and the more laboratory pioneering. Sana si CAP ay tulungan ninyo para lalong gumanda itong mga serbisyo ng barangay at mga ibang barangay pa, no? Kung sakaling ayun nga ang isusulong niya sa konseho ng Santa Rosa, no? Sana nga dumami pa ang mga pinuno na may idea na ganito. Mas maganda ho para sa mga kababayan natin.
And prevention is always better than cure. Ang programang TOTIC, approve yan.